for 55 years ay successfully inalis si Yahweh. Sinundan ng kanyang tatay sa pangalan ni Amon. At tingin ko hindi makakabangon ng bansa. Pangalawang, nagbabantang pagiging vassal ng Judah sapagkat kinuha ang Northern Kingdom. At ito isang banta na napakalit ng Judah, 2 lang tribo yan. Para hindi kunin, ang 10 tribo ay naikalat na ng isang evil king. Banta yun. Ang moral decay na rampantly na nagiging culture ng bansa na nagpahina ng kanyang ekonomiya. Lagi may kinalaman ang kondisyon ng church o ng relihiyon o ng templo ang kondisyon ng isang bansa. Kaya sabi ng Jeremiah 5:1, nagbanta na rin si Jeremiah, nakita niya mga ito, sabi niya, you go up down street of Jerusalem, look around and consider search through her squares. If you can find but one person who details honestly and seeks truth, then sabi ni Lord, I'll forgive the city. So that was the warning of the great prophet Jeremiah against Judah. Judah produced around 5 to 6 good kings. Out of 20, probably 20 or 19, 20 kings. Imagine mo, 5 lang na produce siya ng king na mahusay. And so, paano ipapalit ni Josiah kay Lord, kay Yahweh ang bansa niya? Hindi niya mababalik. Not until dumating ang isang napakahusay na tao. Hindi niya hinati ang dagat. Hindi niya hinati ang Jordan River. Hindi niya hinto ang araw. Hindi siya nag-provide ng pagkain sa bansang Israel. Pero isa lang ang pinakamatinding contribution niya. At ang mama na ito is si Hilkiah. Hilkiah. He was a prominent priest during the reign of King Josiah, who reigned from 640 up to 609. Nangyari ito nung ika-18th year niya kasi 18 taon nung hinawakan ng bata ang kingship. Hindi naman niya maibalik eh. Try to imagine 18 years na nangangapa kayo lahat. Paano mo ibabalik kay Yahweh ang Judah? Not until meron palang napakatinding asset ang Judah by the name of Hilkiah. At ang unang-unang ginawa nitong mama na ito, he discovered the lost book of the Lord. He found the Torah. Sabi ng ilan na nakita lang niya Deuteronomy. But I personally believe the entire Torah was found by him. So if we go to 2 Kings chapter 22, 8 to 10. Sabi, Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary. Sabi niya, I have found the book of the law in the temple of the Lord. And then he gave it to Shaphan the secretary who read it. And then Shaphan the secretary went to the king, reported to him, your officials have paid out the money that was in the temple, and the Lord have entrusted it to the workers and the supervisors of the temple. And so when Shaphan the secretary informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. It was the lost book. The law. Na lost for how many years? Probably around 80 years, 75 or 80 years. And sabi niya, he found the book. So this man found the lost book of the Lord. Under Manasseh, his law of 55, followed by his tatay, 2 years. Then Josiah, hindi makita, 18. Sipin mo, ang bansa ay nawawala ng bagay na hindi naman nila alam kung nawawala. Basta lang successfully itinagot ng 2 magulang ni Josiah. So meaning, nawawala ang Torah, matagal, at nasanay na silang nawala. So paano ko ibabalik kay Yahweh? Ang dami-daming Diyos-Diyosan. Paano may disciple ang bansa? Wala namang Bible. Paano mo ipapacilitate ang revival ng bansa? Wala namang scripture. Paano mo matatalo ang idolatry kung wala ang Bible? So the greatest accomplishments of this great man by the name of Hilkiah was to discover that lost book. Kita niya, siguro na naglilinis sila sa templo, nabasag yung flooring. Nung nabasag yung flooring, siguro inaayos sila yung tiles. And then nakita nila na may isang balumbon o scroll doon. Nagkagulo na. Ano to? Ito ang pinakamatinding natagpuan sa panahong yaon.
Sapagkat pagkatapos ni Josiah, 4 o 5 hari, ay hindi na muli magiging bansa ang Juda. Kailangan ko yung libro. So ginawa nito, nung Shaphan, nung binasa ang libro, ang Bible, umiyak. Ganon din si Hilkiah, nagulat sila. Di ba sa atin, pag nagbabasa tayo ng Bible, nagagalit ang tao, ang haba-haba. Sa panahon nila, nung binasa ang Bible, umiyak sila. Sapagkat sa 80 taon siguro, hindi nila nabasa itong Biblia na ito. You know, students, ang laki ng laban natin ngayon. I hope na pagkatapos ko nito pumanta at sumampa sa entablado. Sana, huwag namin marilig na kayo ay naging call agent na lang sa, anong tawag natin dyan? Call center agent. At sa hirap ng ministry ay hindi na kayo nagministeryo dahil ang hirap ng buhay. Hindi ho. Kailangan namin kayo para ibalik nyo ang Biblia muli sa entablado at sa pulpito. Aanin natin ang maraming pera kung hindi nyo na ibalik sa church nyo, di ba, ang katotohanan ng salita ng Diyos. So the only way for the nation to be redeemed under Yahweh is to bring back the lost book of the Bible, which this great man, the high priest Hilkiah, did. Galing. Yun eh. Pinashare ko lang po sa inyo nung kasagsagan, isang famous na preacher sa bansa, na lahat ng ating church members nakikinig sa kanya, ay biglang nagbuyang-yang. At ang sabi niya, si Yahweh ay evil. At si Yahweh at si Elyon ay magkaibang Diyos. Aba, nataranta na ang kainos. Ano ito? Ano nangyari? At ang daming tahimik. At nung tayo ay nagsalita niyan, meron akong mga bishop na kaibigan na nilayuan ako. Bakit ko daw pinapatunan? Sagot ko sa kanila, nililigaw niya yung tao. Inaalis niya yung substance ng scripture by adopting the Ugaritic deities. Nakakuha siya ng basura sa internet ng isang matandang libro na nire-revive niya sa church niya at nire-re-echo niya sa mga vlogs niya. Malulos ang bansa. Naisip ko na mali talaga ako, mali ako, sapagkat nung naglagay ako, nag-vlog ako, umabot, may gate 326 views. Shinare ng around 3,000 na tao. Alam ko matatalo ako, nawawala lahat yung kaibigan ko, binabanatan ako. Not until finally nag-release ang PCEC, bagamat nabitin ako sa salitang erroneous. Ang gusto ko sana pailabas ay ang salitang heretic. Heretic yung yung preaching mawawala ang love ko kay Yahweh. But finally, okay na kahit bitin na. Finally, nung ilang ay nag-release. Para mabigyan ng hustisya yung mga lumaban. Sapagkat kung tatahimik ang tao at ibabaon ang scripture sa loob ng templo, hindi maririnig ang mensahe ni Yahweh. And so, ano mangyayari sa bansa natin? Mababaon ang bansa natin sa kulto. Ang isa sa problema ng bansa na ito ay hindi politician. Ang problema natin ay ang mga cultic stand at teachings na nag-spread dyan kung saan-saan. Kailangan natin ng Hilkiah. Kailangan natin ng Hilkiah. Diba, tayo nagharap tayo ng Moses, nahahatiin ang dagat. Kailangan natin ngayon Hilkiah. Kasi natin kailangan hatiin ang dagat. Yung kape nga, hindi natin mahati-hati. Dagat pa. Kaya sino si Hilkiah? He found the lost book of the word of Yahweh. Tayo, please, ibalik natin yung meaning ng Bible sa ating pulpito. At yun sana ang gawin natin mga estudyante. Secondly, sino itong Hilkiah na to? He sparks the revival of the nation for Yahweh. So his discovery sparked the revival of the nation.
So he found the Bible, gave it to the secretary, read it. Nung binasa, dinala na sa hari. Aba, nung binasa ng hari, the king tore his robes. And then he inquired of the Lord. 2 Kings 22:11-13. Sabi, when the king heard the word of the book of the law, sabi, he tore his robes. He gave these orders to Hilkiah. Balik kay Hilkiah ulit, the priest. Ahikam, son of Shaphan. Akbor, son of Micaiah. Shaphan, the secretary. And Asai, the king's attendants. Go and inquire of the Lord for me and for the people, for all the Judah, about what is written in this book that has been found. Great is the Lord's anger that burns against us, because those who have gone before us have not obeyed the words of the Lord, of the book. They have not acted in accordance with all that is written there concerning us. Pinunit, binalik ulit kay Hilkiah, nag-inquire ano ang sabi. Si Hilkiah was ready to interpret what was written. I love Hilkiah so much. You know why? Not only that he found the lost book, the law, but he was able to interpret the real intended, original author, diba? The original intended meaning of the author. We need those people po. Diba? Na kayang i-interpret ang totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Diba? Ang tanong nila, ano ang content mong maganda? Hindi ang content natin truth. Yun lang yun. Pag sinabi mo yung truth, yun yung content. So, nung ginawa ni Hilkiah, alam niya, meaning at ang sinabi niya, Sir, pag hindi tayo nagtino, magiging vasalage tayo at vasal ng isang bansa. And the only way para mamaneuver ito, let's go back to Yahweh. Gusto ko si Hilkiah. At kung meron akong dream sa lahat ng students ng Kainos, at sa lahat, sana ibalik natin yung original intended meaning. Sapagkat sa unang banda, ang una mo naman talagang audience, hindi naman yung tao ang Panginoon eh. Siya nagsulat. Sabihin or i-convey kung ano ang gusto ng author. At doon ka gagamitin powerfully ng ating Panginoon. Ano pang ginawa nitong Hilkiah? God promised that the curses of idolatry and disobedience will not happen during his reign, but will replace with peace and success. So alam mo ginawa niya? Pinangakuhan siya ng Panginoon, hindi mangyayari sa panahon mo. Ang captivity under Babylon, mangyayari sa anak mo, pero hindi sa iyo. Bakit? Bumalik ka sa scripture eh. Bumalik ka dun sa intended meaning ng scripture eh. Ang ganda ng promise. At hindi lang po yun, ni-revive nga nila. Binalik nila Passover, binalik nila ang fiesta, binalik nila na ang Judah is a Yahweh-centered nation. Sino hindi magwawala pag sinabing si Yahweh ay katiliman? Magwawala talaga ako. Magwawala tayo lahat. Sapagkat hindi naman ganun kagaling ang Kainos. Pero tinuruan ang Kainos mahalin si Yahweh at mahalin ang totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos. Sino itong Hilkiah na to? He disciples his children. As a matter of fact, matitrace mo ang lahat na magagaling na contributor ng mga hari at mga administrator. Mga anak ni Hilkiah. Katulad ni Shaphan, ni Ahikam, ni Gemariah, di ba? Si Jaazaniah. Pero higit sa lahat, ang pinaka-famous na apo nitong mama na ito ay si Ezra. At sino si Ezra? Ay ang pinakamatinding foundation ng bansa pagkatapos ng exile. Kung tawagan natin na yung post-exilic era. Dinilit nitong mama, apo niya yan.
na nag-compile ng lahat ng 39 na libro ng Biblia at inatag sa bansang Israel. At nag-stand itong mama na ito na apo ni Hilkiah na ang bansa ay magiging monotheistic na bansa na hindi na nila ipapasok kahit kailan ng sino man Diyos-Diyosan. Sapagkat finally na-cure ang buong bansa sa idolatry pagkatapos na kanilang Persian exile. Babylonian and Persian exile. Sino ginamit? Itong apo niya na ito. Collector ito ng libro. Mana to sa lolo niya. Alam niya kung anong reference ang magagamit para ibalik kay Yahweh ang bansa. Sino si Hilkiah? Lahat ng anak niya asset. Lahat ng anak niya magagaling na mga eskriba, na mga i-interpret at nagtatanggol, mga apologists na nagtatanggol ng bansa pabalik sa katotohanan na bigay ng salita ng Diyos at ng kay Yahweh. Alam niyo mga kapatid, dati ang target ko ay maging pinaka-famous na pastor sa bansang ito. Nung ako ay nasa architecture, my plan, my dream was to become one of the famous architects of the nation. Today, nawala na lahat yun. Gusto ko makilala. Gusto ko kayong makilala na si Manny, yung church namin, binalik yung totoong meaning ng salita ng Diyos. At yun ang pinakadakila and the greatest accomplishments na magagawa niyo sa inyong buhay. Let me close. Sino mag-iisip ng atheism ay babalik ngayon? Ang pinakamataas na ata. Ang Europe ay ni-revive ng buong Kristyanismo. Mula panahon ng medieval hanggang Renaissance, nakahari ang church saan? Sa buong Europe. Ang Europe ay pag-aari ng Kristyanismo. Pero sino mag-iisip ngayon na ang Europe ay pinag-aarian ng atheism? Na-revive ang atheism. You know why? Kasi ang churches ay lumayo, hindi sa scripture, sa meaning. Sino mag-iisip ng Europe na nag-evangelize ng buong mundo, ngayon ay subject para i-evangelize? Bakit? Umalis sa meaning. May hamon ako sa inyo, students. I hope na pagkatapos yung sumampa sa entablado na ito, bumalik kayo sa scriptures. Hindi tayo titigil mag-aral. At kung ako sa iyo, huwag kayong ma-excite sa anumang cult. Huwag kayong lumapit ni maglim o sumandal sa anumang cultic tendency meron ang ibang tao. Ang unang-unang yung lalayuan ay ang mga taong may cultic tendency because they will poison your soul. Preserve your soul by going back to the original meaning of the Bible. And decide today that you will be the Hilkiah of this generation. Sa panahon, inaalis ng church nyo ang Amos o Amos, ibalik nyo. Tinatanggal nila ang Zephaniah, ibalik nyo. Tinatanggal nila ang Hezekiah, huwag nyong ibalik. Hindi yun part ng Bible. Walang Hezekiah sa Bible. Anuman ang inaalis nila, ibalik nyo at ipakita nyo na kahit anuman sa 39 books ng Old Testament, napaka-exciting basahin. And it's still relevant up to this day. Sa lahat ng estudyante at mga students ng Kainos, congratulations po sa inyo. Be the Hilkiah of this generation.